truck na hindi raw napansing nakastop ang traffic light, nasalpok ang isang multicab sa Misamis Oriental. Sa lakas ng impact, 2 ang patay. Ang buong detalye ng aksidenteng yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Abogado manguna sa pagdepensa kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Kumpiyansang mababasura ang kaso laban kay Duterte. Habang si dating Executive Secretary Salvador Medialdea sinugod sa ospital. Malacanang, sinabihan si Solicitor General Menardo Guevara na i-assess ang sarili kung nararapat pa ba siya sa posisyon. Estilo ng pagtakas sa bansa ni dating presidential spokesman Harry Roque, posibleng kapareho raw na naging estilo ni Alice Guo. General Manager ng MRT na si Oscar Bongon sinibak dahil mabagal daw umaksyon sa mga aberya. 12 billion pesos na pondo para pang-ayuda sa ilalim ng ACA program ng DSWD, pinayagang gastusin ngayon kahit merong election spending ban. 2 taong gulang na batang babae na lock sa loob ng kotse sa Ilocos Norte. Nasagip kaya siya? At may entrata, nag-ala Disney Princess. Kinanta pa niya ang Tagalog version ng soundtrack sa upcoming Snow White live-action movie. Kumpiyansa raw ang pangunahing abogado ni dating Pangulong Duterte na malakas daw ang ebidensya o depensa para mabasura ang kaso ng dating Pangulo sa International Criminal Court. Kabilang daw sa estratehiya ang pagkwestiyon sa pagkakaaresto kay Duterte mula sa the Netherlands. Nasa frontline ng balitang yan si Gretchen Ho. Bumisita sa ICC Detention Center sa the Netherlands si British-Israeli lawyer Nicholas Kaufman, na lead counsel ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bilang lead counsel, kumpiyansa si Kaufman na maa-acquit ang dating Pangulo sa crimes against humanity. I'm very confident of the strongest defense possible, and I'm very confident that he will be acquitted indeed, even at the earliest stage possible. Kabilang daw sa magiging estratehiya ng depensa ang umano'y illegal na pag-aresto sa dating Pangulo. Kasama sana ni Kaufman sa pagbisita sa detention center si dating Executive Secretary Salvador Medialdea na sumama ang pakiramdam. Navideohan pa siya habang isinasakay ng ambulansya. Ayon sa Philippine Embassy sa the Netherlands, nakaschedule ang pagbisita ni Medialdea kay dating Pangulong Duterte pero sumama ang kanyang pakiramdam habang nagpaparehistro sa reception counter. Ang embassy official daw na kasama ni Medialdea ang nanghingi ng tulong sa medic ng ICC Detention Center. Naka-admit na raw sa ospital ngayon si Medialdea sa The Hague kung saan kasama niya ang isang kaanak. Kahapon, binisita na rin ni Medialdea si Duterte. Patuloy naman ang mga protesta sa harap ng ICC. Nag-prayer vigil pa ang ilang grupo para manawagan ng hustisya para sa mga biktima ng war on drugs noong Duterte administration. Hindi po ito tungkol sa mga tao, hindi ito tungkol sa mga personality politics na tinatawag nila, kundi tungkol sa mga taong namatay noong Duterte administration. Habang tinitingnan ko si Digong, wala akong nakikitang remorse. Wala akong nakikitang yung bang pagsisisi. Nagpapakita rin ng puwersa ang Duterte supporters. He did his best, but hindi naman dapat na sa kanya lahat isisi lahat. We want to send a message, a form of solidarity, a peaceful gathering because we want to support the former president. Nilinaw naman ni dating spokesperson Harry Roque na hindi na magiging legal counsel ng dating Pangulo ang anak na si VP Sara dahil isa siyang halal na opisyal. Mula rito sa The Hague, Netherlands, Gretchen Ho, News 5. Mag-assess sa sarili. Yan po ang mensahe ni Palace Press Officer Claire Castro kay Solicitor General Menardo Guevara. Kinesyon kasi ng palasyo kung nararapat pa ba sa kanyang posisyon si Guevara. Ito ay matapos niyang tanggihang maging abogado ng gobyerno sa habeas corpus petition ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa Korte Suprema. Si Solicitor General Menardo Guevara raw mismo ang dapat tumimbang
kung nararapat pa ba siyang manatili sa Office of the Solicitor General. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung papalitan ba sa pwesto si Guevara. Matapos magpadala ng manifestation ng OSG sa Korte Suprema kung saan tumanggi si Guevara na maging abogado o bahagi ng pagdinig tungkol sa consolidated petition na habeas corpus na inihain ni na Mayor Baste, Congressman Pulong at Kitty Duterte. Kaugnayan ang umano'y iligal na pag-aresto sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Guevara ay naging kalihim ng Department of Justice sa ilalim ng Duterte administration. Sabi ngayon ng Malacanang, siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Sa manifestation, nakasaad na baka hindi maging epektibo ang OSG na maging kinatawa ng gobyerno sa kaso, lalo't naniniwala raw ang tanggapan na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at gumagana ang judicial system sa bansa. Pero ayon kay Castro, hindi naman yan salungat sa posisyon ng Malacanang. Never did Mr. Solgen mention that he is against the cooperation of the government with the Interpol. So how could it be used against the government? Sa isang pahayag, iginiit ni Guevara na wala siyang anumang conflict of interest sa kaso. Hindi raw personal kundi institutional ang pagtanggi ng OSG na maging bahagi ng kaso. Hindi rin daw mababago ang posisyon ng OSG dahil posisyon ito ng ating republika. Pinauubaya na raw ni Guevara kay Pangulong Bongbong Marcos kung pinagkakatiwalaan pa siya nito. Pero ayon sa Malacanang, may jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas bago mag-withdraw ang bansa noong 2019. Lumalabas na pasok dito ang mga pagpatay sa drug war. Nauna nang iginiit ni Attorney Salvador Panelo na walang bisa ang pag-anib ng Pilipinas sa ICC dahil hindi ito nailathala sa official gazette. Kung naniniwala kayo walang effect or hindi effective or hindi nag-take effect ang Rome Statute sa atin dahil walang publication, ba't kaya nga kayo nag-withdraw? Di ba dapat hindi na kayo nag-withdraw? Sa ngayon, wala pang utos para i-freeze ang assets ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sakaling mangyari ito, ipagpapaubaya na raw ito ng Malacanang sa Anti-Money Laundering Council. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Sentro ngayon ng kontrobersya si Solicitor General Menardo Guevara. Tumanggi kasi si Guevara na i-represent ang administrasyon sa kasong sinampa ng pamilya Duterte sa Korte Suprema para questionin ang pagdala sa dating Pangulo sa the Netherlands para po harapin ang ICC. Ang argumento po ni Guevara, wala ng jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Sa argumento po na yon, nagtutugma naman ang posisyon ni Guevara at ng Malacanang. Pero maaari pong dito sa pangalawang punto, naghiwalay sila ng landas. Ito po yung tanong na kung legal ba ang pagpapalipad kay dating Pangulong Duterte sa the Netherlands. Sa liham ng OSG sa Korte Suprema, sinabi lamang po nito na hindi kakayanin ng OSG na magsilbing legal counsel ng pamahalaan dahil wala namang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Ang sabi ng marami, pwede palang tumanggi ang Solgen na mag-abogado para sa gobyerno. Ang intindi kasi ng pangkaraniwang tao, ang Solgen ay nagsisilbing abogado ng gobyerno. At ito po'y otomatikong haharap sa lahat ng malalaking kaso ng gobyerno. Pero hindi po ganun kasimple yun. Tingnan po natin ang trabaho ng Solgen. Sa EU number 300 of 1987, bagamat bahagi po ito ng DOJ, ang Solgen ay dapat independyente at merong otonomiya. Paglilinaw pa ni dating Integrated Bar President Domingo Cayosa, ang Solgen ay hindi naman talaga abogado ng nakaupong administrasyon. Siya po ay abogado ng pamahalaan. Medyo magkaiba po yun. Sa website ng Office of the Solicitor General, ito po ang mandato ng Solgen. Maging kinatawan ng pamahalaan sa Korte Suprema at sa Court of Appeals. Maging kinatawan ng pamahalaan sa mga international litigation at mga negotiations. Mag-appear sa korte para sa mga usapin tungkol sa mga tratado o batas when in the Solgen's judgment his intervention is necessary. So meron pong leeway po na binibigay doon. Ito pa, maging kinatawan ng Republika at ng taong bayan in any matter which, in his opinion, affects the welfare of the people. Ano po ang ibig sabihin ng mga yan?
Una, bagamat sinasabing siya po ay independent body, wala naman siyang fixed term. Ibig sabihin, maaari po siyang paltan anumang oras ng nakaupong Pangulo. Pangalawa, bagamat siya po ay abogado ng gobyerno at ng taong bayan, maaari po siyang gumawa ng sariling mga desisyon. Yun lang, sa pagkakataong ito, maaaring hindi tumutugma ang kanyang desisyon sa opinyon ng Malacanang. Posibleng kapareho raw na naging estilo ni Alice Go ang naging pagtakas ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon sa Bureau of Immigration, may nakakita kay Roque sa Tawi-Tawi bago mag-abroad. Narito ang aking report. Kumbinsido ang Bureau of Immigration na sa backdoor exit din dumaan si dating presidential spokesperson Harry Roque para makapuslit paalis ng Pilipinas papuntang abroad. Sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Justice and Human Rights kanina, kinumpirma ng Immigration na may nakakita kay Roque sa Tawi-Tawi noong September 2, 2024. 2 araw bago siya dumating sa United Arab Emirates noong September 4. Since Mr. Roque has no recorded departure in the BI's records, he likely took the same route as Alice Go in leaving the country by using a backdoor exit in Tawi-Tawi. Madalas na entry at exit point ang Tawi-Tawi dahil sobrang lapit nito sa Malaysia. Kaya ito rin ang pininiwala ang dinaanan ni na dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go nang tumakas sila papuntang Malaysia, Singapore hanggang Indonesia. The escape of Go could have been facilitated by a widely dispersed syndicate operating both domestically and abroad. These operations possibly involved a combination of bribery, corruption, forged documents, and covert networks. Giit ng Bureau of Immigration, walang kasabwat sa mga tauhan nila nang tumakas sila Go. So many people wish to hear that the Pogos paid an immigration officer in one of the air or seaports so that these bad people can escape our shores. But there is simply no proof or evidence to that effect. Bukod sa pagpuslit nila Go at Roque, isa pang naungkat sa pagdinig ang pagtakas ng puganting Koreano na si Na Ik-yun. March 4, nang tulungan siyang tumakas ng 3 BI personnel bago nahuli ulit sa Pampanga. Kanina, humarap siya online sa hearing at sinabing nagbayad siya ng 6 million pesos sa 2 Pinoy na nagngangalang Paul at Raul para tulungan siyang makatakas sa kulungan. Paul said he was in a high position in the Bureau of Immigration in Intramuros, and Raul said he was a member of the Philippine National Police. Okay, this is getting more and more painful. Sabi naman ng BI, hindi nila empleyado ang nasabing Paul. Kaduwagan para sa isang mambabatas ang plano ni Attorney Harry Roque na humingi ng asylum sa the Netherlands. Sabi naman ng Makabayan Bloc, sila mismo ang haharang sa asylum request ng dating presidential spokesperson. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Wala raw karapatang humiling ng asylum sa the Netherlands si Attorney Harry Roque. Yan ang iginiit ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Sila raw mismo sa Makabayan Bloc ang mangunguna sa pagharang sa kanyang hiling ng asylum. Nakakatawa itong si Roque. Mukhang hindi niya alam ang ibig sabihin ng asylum. Hindi naman siya biktima ng political persecution. Kasama pa nga raw si Roque sa mga aniyay pumapalakpak sa malawakang patayan noong War on Drugs. Payo ni Castro kay Roque, Mars, umuwi ka na rito at i-clear mo yung sarili mo muna dito, no? Bago ka mag-abogado kay dating Presidente Duterte. Nagbibigay ng asylum ang Netherlands sa mga taong nasa panganib, torture o hindi makataong pagtrato sa kanilang bansang pinagmulan tulad ng panahon ng gyera. Isa sa nabigyan noon ng asylum ng Netherlands ang dating CPP-NPA leader na si Jose Maria Sison. Nakaraang taon nang maghigpit ang Netherlands sa pagbibigay ng asylum, masyado na raw marami ang natatanggap nilang request at magastos na rin daw. Samantala, ipatatawag ng House Quad Committee ang Department of Foreign Affairs at Bureau of Immigration sa susunod nitong pagdinig para magpaliwanag kung paanong nakalabas ng bansa si Roque, gayong meron siyang contempt at arrest order. Kaugnay yan ng biglang paglobo ng kanyang properties na inuugnay umano sa mga pogo. Alam naman ng lahat na Atty. Harry Roque is being cited in contempt in the House. Pero doon, komportable siyang naglalakad, no? And hindi pa nga namin alam talaga kung from what country siya before Netherlands ang galing.
Ayon kay House Assistant Majority Leader Jude Asidre, kaduwagan ang planong humingi ng asylum ni Roque para makatakas sa kanyang mga ginawa. Para naman sa Malacanang, malinaw na walang political persecution na ginagawa laban kay Roque. How could there be a political persecution if all the pieces of evidence are overwhelming? So, wala po tayo nakikitang political persecution. Si Senate President Cheese Escudero naman sinabing karapatan ni Roque na humiling ng asylum pero nakasalalay pa rin daw sa Netherlands ang desisyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Ready na para sa kanyang first lead role si The Perse Family star Atasha Mulak. Para yan sa adaptation ng 2017 hit Thai film na Bad Genius. Si Tash ay gaganap bilang Celine, ang matalinong scholar na handang tumulong sa mga kaklasing tagilid sa studies, lalo na nang malaman niyang pwede niyang itong pagkakitaan. Kasama ni Tash sa serye ang hit Love Team na Hi Gab na sina Hyacinth Galiado as Grace and Gab Lagman as Pat. Kasama rin si Jairus Aquino bilang si Bank. Sila ang bagong squad na aabangan ng fans. When I first heard about it, I already knew that accepting it, I'm going to give my 100%. Wala po akong expectation kung what the result's gonna be, but as long as I can promise myself that I give my 100%, then I'll be super, super happy with that. Nag-collab sina SB19 member Stel at popstar royalty na si Sarah Geronimo. Yan ang dance trend na Kore. Nakanta naman ni Sarah G. Synchronized ang moves ng dalawang Pinoy act. May more than 1.3 million views na yan sa TikTok. Nitong weekend lang na mag-collab din sina Stel at Sarah para sa latest hit ng P-Pop Kings na Dab. Comment tuloy ng 18 at Popsters when kaya magkaka-music collab sina Stel at Sarah G. Exciting yan kung sakali. Exciting din ang mga susunod ko pang chika, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, lead Wan Wang na gusto maging Pilipino, naging incorporator daw ng pinakamalaking pogo sa bansa ayon kay Senadora Risa Ontiveros. AKAP funds exempted na sa election ban. General Manager ng MRT sinibak dahil sa mabagal daw na aksyon sa nasirang escalator sa Taft Avenue. At 2 counts ng cyber libel case ni Vic Soto laban kay Daryl Yap, kinatigan ng korte. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Palutang-lutang sa gitna ng malakas na alon ng dagat ang mga sakay ng lumubog na bangka malapit sa Taganak Island sa Tawi-Tawi. Agad silang nirescue ng Philippine Navy. Nakaligtas naman ang lahat ng 26 na sakay ng bangka. Ayon sa mga survivor, pinalubog ng malalakas na hampas ng alon ang kanilang bangka. Mabuti na lang, agad nakaresponde sa kanila ang Philippine Navy. Nadiskubre sa pagdinig sa Senado na naging incorporator ng ipinasara at siyang pinakamalaking POGO service provider sa Pilipinas noong 2019 si Lee Duan Wang. Siya ang Chinese national na isinusulong na mabigyan ng Filipino citizenship. Narito ang aking report. May bagong malaking isiniwalat si Senadora Risa Ontiveros sa kontrobersyal na Chinese citizen na si Lee Duan Wang na humihiling na magkaroon ng Filipino citizenship. Pagbubunyag ng Senadora, naging incorporator si Wang ng New Oriental Club 88 Corporation. Ito ang itinuturing na biggest POGO service provider sa bansa na nagsara noong 2019. Buhay pa po itong kumpanya ni Lee Duan Wang as of last year. Nakita po natin kanina yung incorporators na isa siya. At noong August 2024 lang
ay inamyendahan uli ang kanilang AOI para pahabain ang corporate term at existence nila. Ipinakita pa ni Hontiveros sa pagdinig kanina ng Senate Subcommittee on Justice and Human Rights ang mga dokumento mula sa Securities and Exchange Commission. Nakasaad dito na incorporator nga ng naturang Pogo service provider si Wang. Sa ngayon, pirma na lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kailangan para maging ganap na Filipino citizen si Wang matapos ito ay endorso ng 19th Congress noong Enero. Nakakabastos po na lahat yan ay itinago ni Lee Duan Wang sa Kongreso. Bakit po ba hindi tayo natututo at nagpapagisa tayo sa sarili nating mantika? Kinumpirma naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang dokumentong nakuha ng senadora. That basically establishes its link to POGOs. Isiniwalat din ni Hontiveros na natagpuan daw si Wang sa isang gusali na may scamming operations na ni-raid kagabi. Base yan sa mission order ng Bureau of Immigration. Sabi naman ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, natagpuan nila si Wang sa gusali pero hindi sa mismong opisina na ni-raid. Tanong tuloy ng senadora, bakit daw po siya nandun sa building na yon? We never got to question the person of interest concerning that, Your Honor. Hindi po namin na-establish ang any connection between him and the corporation that was raided. Tumutol si Hontiveros sa House Bill No. 8839 o ang panukalang bigyan ng Filipino citizenship si Wang. Gate naman ang sponsor ng panukala si Senador Francis Tolentino, 1991 pa namamalagi si Wang sa Pilipinas. Sapat din daw ang mga ipinakita niyang dokumento para sa panukalang gawin siyang Filipino citizen. Gusto kami ng habang buhay. Sinibak sa pwesto si MRT3 General Manager Oscar Bongon kasunod ng mga naging aberya sa escalator sa Taft Avenue Station. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, may nirekomendasyon na siyang kapalit ni Bongon pero tumanggi muna siyang pangalanan kung sino ito. Iniintay pa kasi nila ang desisyon ng palasyo. March 8 nang masugatan ng 10 pasahero matapos pumalya at umatras ang isang escalator sa Taft Avenue pero inabot pa ng 4 na araw bago po ito naayos. Unacceptable po yung maghihintay pa tayo ng ilang araw para po ipagawa ang isang simpleng bagay tulad ng escalator. Itong klase pong pag-iisip o attitude na pwede tayong maghintay at pwede nating patagalin ang pagpapagawa ng mga bagay na nagsisilbi para sa ating mga kababayan, siguro dapat magbago na. Inaprubahan ng COMELEC ang hiling ng Department of Social Welfare and Development na exempt sa election spending ban ang ilang ayuda program. Kabilang dyan ang higit 12 billion pesos para sa ayuda, para sa Kapos ang Kita program o AKAP. Exempted din ang social pension for indigent senior citizens na higit 15 billion pesos. At ang higit 200 million pesos sa Sustainable Livelihood Program o SLP. Ibig pong sabihin, magpapatuloy ang paimigay ng ayuda sa ilalim ng mga naturang programa ngayong election season. Sa kabila niya, nagpaalala ang COMELEC na bawal sumama sa bigayan ng ayuda ang mga elective officials at mga kandidato sa Bilang Pilipino 2025. Tatandaan natin, hindi nila pera yan. Pera yan ng sambayanan. Huwag namang gawing pocket money ng iilan. And therefore, hindi dapat na i-exclude yung iba dahil lamang sa kalaban kayo sa politika o hindi kayo sumusuporta. Tinatigan ng Piskalya ng Muntinlupa ang reklamong cyber libel na isinampa ni Vic Soto laban sa direktor na si Daryl Yap. Kaugnay ito ng pagbanggit sa pangalan ni Vic sa teaser ng pelikula tungkol sa namayapang aktres na si Pepsi Paloma. Sa resolusyon ng Muntinlupa RTC, inirekomenda nitong iakyat na sa hukuman ng 2 counts ng cyber libel case laban kay Yap. Kaakibat nito ang kaukulang parusang pagkakakulong. Sakaling makitaan ng probable cause o basehan ang kaso, dito pa lang maglalabas ng warrant of arrest laban sa akusado. Malaki naman ang pasasalamat ni Vic sa desisyon ng Piskalya. Susunod, 2 patay habang 4 sugatan sa banggaan ng multicab at military truck sa Misamis Oriental. Babaeng nagpanggap umunong may diferensya sa pag-iisip, arestado matapos mahuling nagnanakaw sa EDSA busway.
At JK Labajo nakilamay at nag-alay pa ng kanta para sa yumao niyang fan sa Santa Cruz, Laguna. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Binasagan ng mga pulis ang bintana ng kotseng yan sa Ilocos Norte. Nalak kasi sa loob ng sasakyan ng 2 taong gulang na babae. Nasagip naman siya. Ayon sa nagbantay sa bata, saglit lang daw siyang umalis. Pero sa paglalaro ng bata, nalak niya ang sasakyan. Nasa ligtas na siyang kondisyon ngayon. Sa pool sa CCTV, ang bangga ng isang military truck at multicab sa Misamis Oriental. 2 patay habang 4 ang sugatan. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Kuha ito ng CCTV sa Lagandingan, Misamis Oriental noong linggo ng tanghali. Makikita ang isang multicab na lumusot sa U-turn slot. Sa kabilang linya naman, makikitang dumaan ang isang military truck hanggang sa nagkasalubong ang 2 sasakyan at tuluyang nagkabanggaan. Nakunan din sa isa pang CCTV ang banggaan ng multicab at truck ng militar. Nagtulungan ang mga sundalo at residente para maisakay sa ambulansya ang mga magkakamag-anak na nadisgrasya. Sa kasamaang palad, dead on arrival sa ospital ang 2 sakay ng multicab. Kinilala ang mga nasawi na sina Danilo Peping at Aneseta Peping. 4 naman ang sugatan. Base sa investigasyon, galing ng Iligan City ang military truck na patungong sa Zamboanga City. Sinubukan daw nitong habulin ng convoy na truck din ng militar. Hindi raw nito napansin ang pagdaan ng multicab. Naabutan siya ng red light. Naguna yung part ng yung sa multicab, kaya nag-turn siya. Yun nga na malayon, papasok na pala yung multicab. Naka-apply siya ng brake ma'am, kaso malapit na rin siya doon sa multicab, kaya hindi na ubabot. Sa uli, nauwi sa aregluhan ng aksidente. Nangako ang militar na sasagutin ang gastos ng mga sugatan sa ospital at libing ng 2 nasawi. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Pinirmahan ng ilang kandidato sa BARM at opisyal ng COMELEC ang isang peace agreement para sa Bilang Pilipino 2025. Layo nitong mabawasan ang karahasan sa eleksyon. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Sa unang pagkakataon, nagharap-harap ang mga kandidato sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur mahigit 1 linggo bago umpisa ng kampanya sa lokal na posisyon para sa Bilang Pilipino 2025. Yan ay para sa Political Candidates Forum at Peace Covenant Signing. Naunang sinabi ng COMELEC na nababahala sila sa mga insidente ng karahasan na naitala sa mga probinsya ng Maguindanao at Cotabato City mula nang magsimula ang election period. Depensa ni Maguindanao del Norte gubernatorial candidate Teng Mangudadatu, dumami raw ang patayan mula nang mabuwag ang family alliance sa probinsya. So, hindi kami pwede mag-away, hindi kami pwede magpapatayan dahil meron kaming sinumpahan. Ang problema namin dito is yung third party. Pero nang tanungin ng pinsang si dating Maguindanao Governor Toto Mangudadatu kung sinong tinutukoy na third party, dito na tila nagkasagutan ng 2. Typically says na natin is iwasan natin na mapaaway lahat. Pero since na ako napunta dito sa mundong ito, wala akong napatay na tao. Wala akong pinatay na kamag-anak. Bukod sa issue ng third party, marami rin daw kasing import o dayong ilang kandidato. Yan daw ang madalas na nagiging mitya ng gulo. Ang bawat munisipyo, yung bawat kandidato, whether ikaw po ay nasa oposisyon o nasa administrasyon, as long na wala import, definitely magiging tahimik yung lugar na yan. Dahil magkakamag-anak at magkakamag-anak pa rin ang mga yan. Pinagbawalan ng COMELEC na mangialam sa away ng mga politiko, lalo na kung magkakamag-anak ang mga ito. Pagka po kasi nag-aaway-away ang miyembro ng pamilya, hanggat maaari out muna yung mga law enforcement authorities.
The problem will have to be resolved within the family. Payo ng COMELEC, magsilbing mediator ang pamunuan ng BARM. Sa ngayon, maraming lugar pa rin sa Maguindanao ang nasa ilalim ng red category. Nagbabala ang poll body na handa pa rin nila sa ilalim sa COMELEC control ang anumang lugar dito sa BARM oras sa magpatuloy daw ang mga insidente ng karahasan. Bagay na mahihirapan daw ang kilos ng bawat isa, lalo't mas darami ang checkpoint at siguradong mag-iigpit ang seguridad sa lugar. Sa huli, nagkamayan at lumagda sa isang peace agreement ang mga kandidato. May hamon namang iniwan sa kanila si PNP Chief General Romel Marbil. Yun po yung nangyayari kasi pagkatapos ng covenant, tapos na po. Dapat po, hindi po ito matatapos. Ito po yung pagtatrabahoan po natin. Let us make the goal. Our goal, our mission is to make and ensure na maging peaceful po ang eleksyon. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Nag-alay ng kanta si Juan Carlos Labajo para sa yumaong fan sa Santa Cruz, Laguna. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. Yan ang kanta na tribute ni JK para kay Trisha Macalagay. Nasawi siya sa sunog sa Laguna State Polytechnic University noong March 13. Sa Anilag Festival sa Santa Cruz, pinerform niya ang kantang Through the Years na paborito raw ni Trisha. Taimtim naman ang audience habang bitbit ang mga larawan ni Trisha. Binisita rin ni JK ang burol ng estudyante kung saan pinasalamatan siya ng pamilya nito. Abangan, may entrata kakantahin ang Tagalog version ng theme song ng Snow White movie. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Binisita ngayong araw ni VP Sara Duterte ang kanyang amang si dating Pangulong Duterte sa ICC. Sa ngayon, nakafocus daw sila sa mga abogadong hahawak ng kanilang kaso. At live mula sa The Hague, Netherlands, sa frontline ng balitang yan si Gretchen Ho. Gretchen, kamusta na ang binubuong legal defense team ni dating Pangulong Duterte? Bok, Mayan, ito nga kalalabas lamang ng Vice Presidente mula sa pakikipagtulong sa dating presidente sa loob ng ICC detention facility. Isang oras ang tinagal ng bisitang yan. At malinaw na pinaplansya ng bise ang kanilang defense team at busy siya doon. Sinabi niya bukod kay Attorney Nicholas Kaufman ay may kakausap sa ibang abogado na pawang mga dayuhan, foreigner, itong mga kukunin nilang mga lawyer. At kapag napapayag niya sila ay aatras si Executive Secretary Salvador Medialdea dahil ang sabi ng bise ay gusto nila na maraming experience dito sa ICC. Nabanggit din ni Vice President Sara Duterte na hindi parte si dating spokesperson Harry Roque dito sa defense team dahil nga ayaw daw nila ng komplikasyon at meron pang mga inaasikaso si Attorney Roque sa kanyang pananatili dito sa Netherlands. Gusto nila na mag-focus na lang daw siya sa kanyang asylum request at kung pipilitin niya na maging parte nitong defense team, kailangan daw makausap ni Attorney Roque ang dating Pangulo. But for now, he is not nominated as legal counsel. Narito ang pahayag ng bise. Once maayos na yung team for ICC, mag-withdraw si Attorney Medialdea kasi meron lang limited na mga slots for lawyers and we want all the lawyers on board na merong ICC experience. Ito nga, napaliwanag nga niya dito sa asylum request ni Attorney Roque at gusto nga niya na nakafocus lamang doon si Attorney Roque doon sa mga kanyang hinaharap ng mga legal complication at kaso sa Pilipinas. Pero
At tinanong din natin kung matutuloy ba yung kandidatura ng dating presidenta bilang mayor ng Davao City at narito ang kanyang sagot. Tuloy po yung pagiging mayor ni for president. Walang looking forward actually na mag-mayor. Bukod dyan, Buok Mayan, kwento rin ng Vice Presidente yung kalagayan ng dating presidente sa loob at sabi niya na charm na daw ni Digong ang mga tao sa loob. Maayos naman daw siya, in good spirits at naabutan niya doon nga sa hospital area ng detention facility yung dating Pangulo. Hindi niya sigurado kung nakarating na yung mga binisitang ipinadala nila pero nabigyan naman daw ng listahan yung mga doctors at ang sabi niya hindi pa cleared si PRRD na pumunta doon sa detention cell. So, a detention room. Kasi nga, wala naman rehas yan. Pero nandun siya sa hospital area. At isa pa nga, ikinatuwa ng bise, itong kapasidad ng Pangulo na makatanggap ng mga sulat sa loob ng detention facility. Habang nag-uusap na sila, may dumating na sulat mula sa isang Dutch couple para kay PRRD. At kanina parang sinasabi niya, kung gusto raw ng mga taga-suporta na magpadala ng mga mensahe o sulat o liham dito ay i-address lamang sa The Hague, babasahin nila yan at kung walang kahit anong delikado o incriminating o hindi pwedeng sabihin doon sa sulat na yon ay ipapadala sa dating Pangulo. Ang sabi rin ni Vice Presidente, ang bilin ng kanyang ama, wag nang tumuloy, wag nang sumunod ang kanyang mga kapatid. Wala raw asawa si PRRD, kaya ang next of kin niya yung mga anak niya. At kung wala naman daw silang gagawin dito, hindi naman daw sila sasama sa loob, wag na silang tumuloy dito. At nung tinanong namin kung anong pinaka-nami-miss ni PRRD, nag-joke si VP Sara, mukhang girlfriend daw yata. Buok Mayan? Maraming salamat. Gretchen Ho, live mula sa The Hague sa the Netherlands. Si Maymay Entrata ang napiling kumanta ng Tagalog rendition ng Waiting on a Wish na theme song ng Snow White live-action film. Panaginip lang, dilag na may tapang, magagawa kayang matagpuan. Yan ang pasilip sa kanta niyang Nasaan ang Hiling. Nagpasalamat ang ama kabugera singer sa Disney para sa opportunity na maging mabahagi o bahagi ng movie. Gusto niya raw maging inspiration ng kanta lalo na sa mga kabataan. Bukas naman mapapanood ang music video ng Nasaan ang Hiling. Mga kapatid, Japan trip ba ang bet nyo this summer? Kulayan natin yan sa ating papromo dito sa TV5. Sali na sa Tara na sa Saya Win a Trip promo for a chance na makapunta sa Japan. Bisitahin ang official Facebook page ng TV5 at hanapin ang promo chatbot sa Messenger. Mag-register at mag-upload ng 30-second video kung bakit gusto mong makarating ng Japan. 2 lucky winner ang bubunutin sa grand draw. May 2 linggo na lang po kayo para makasali mga kapatid, kaya visit na our official TV5 Facebook page. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Tuesday mga kapatid! At yan po ang 45 minutong paghimay sa malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.